Hi mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang maulang hapon sa ating lahat. Shoutout po muna tayo. Shoutout kay Kuya Bal at na Kalingap Rob. Sa mga baguhang subscribers sa aking munting channel, maraming salamat po sa suporta at tiwala sa aking aking mga adikain sa paglingap. For today's vlog mga kagwaps, mga kalingap, update po tayo kay Carlota kasi super duper miss ko na po talaga si Carlota mga kagwaps, mga kalingap. Kaya lang masama po, no, masungit po si panahon at malakas yung ulan. Kaninang umaga po kasi umalis ako ng bahay 8 ng umaga, mainit po hanggang katanghalian at sobrang init, no. At ngayon naman ay ito naman ang nangyari. At bakit ang daming mga bato-bato sa gilid? Ano bang gagawin nila dito sa nila? Sa kalsada. So on the way na po tayo kay Carlota dahil tawag nito, dapat nung nakaraang nakaraang araw at wala po tayong time at sobrang busy, no? So ito po yung ating moment ngayon kay Carlota at tayo ay naunahan ni ulan. Akala ko nga init dito kasi sobrang init doon sa pinaglingapan namin kanina. So hindi ko akalain na biglang bumuhos ang ulan dito. Nauna pa sa amin. Ay, shout out po kay Ma'am Inday PV na siya po ngayon ang nag-share ng blessing para po mahatiran po si Carlota ng ayuda, no? So bigyan natin ng binila natin ng pang adobo, no? Pang adobo. At titingnan natin yung kalagayan ni Carlota. Kamustahin po natin syempre, princess yan ng ating munting channel, si Carlota. Shoutout po sa lahat po na nagmamahal kay Carlota. At syempre kay Ma'am Sisalain Kaliwanagan, Ma'am Dina Bueno, Miss White from Japan, Ana Salva. Shoutout Ma'am Nads from abroad, Ma'am Edna from abroad. So parang lumampas na ata ako. Hindi ko na makita yung daan kina Carlota. Saan ba yun? Ang taas na kasi mga atiga, oh. Ayun, taas. Oo. Kasama ko din ngayon si Atiga, si Maria Ligaya, syempre si Tia Teresita, at saka si Tita Julie. Ano pong channel ng asawa niyo po? Asawa ni Tito Mandy Official. Tito Mandy Official. So nandito na po tayo mga sulit kagabs kalingap. At nauna po ang So yun mga sulit kagabs kalingap, pagpasensyahan nyo na po kasi yung aking audio po is nagluloko this time at tipo naman parating ako kay na Carlota, no, para ma-update po natin si Carlota dahil ilang days ko na rin pong hindi napupuntahan kahit maulan po, pinilit ko po na makarating doon kay Carlota. And then ayun si Carlota, sinalubong niya ako, kinausap niya ako at kahit papaano mga sulit kagabs kalingap, is kilala ako ni Carlota, no. Nagtanong siya kung saan daw ako galing at sino ang kasama ko. At pinatuloy niya ako no sa sa bahay niya, pasok daw ako, yun ang sabi niya. Tapos po napag-usapan po namin ni nanay. Ayan po si nanay nagsabi po sa akin na last update ko kay Carlota is 4 days daw po siyang may abot po, no? So parang everyday 5 minutes, no? Tapos kinabukasan naman 5 minutes ulit. Tapos kinabukasan naman 5 minutes ulit. So straight po yun 4, no? 4 na araw may abot daw po si Carlota. At ang sinasabi daw ni Carlota, if may abot siya, hala, ibalik mo na ako sa nanay ko, sa magulang ko kasi ampon mo lang ako. Dinampot mo lang ako sa barko. Yung parang ganun. Tapos, sabi ni nanay niya, hindi, nanay mo ako. Kaya sabi niya, hindi kita inampun mo lang ako. Ibalik mo ko sa amin, ibalik mo ko sa mama ko. So, yun po yung sabi ni Nanay Zoe sa akin that time. Kaya, sabi ko, syempre, malungkot ako kasi bakit nagkaganon si Carlota. So, chinenge po namin yung pagpainom sa kanya ng gamot. Instead na kabaak, doon sa bagong gamot na resita ni Doktora Escuadra, ngayon ang ginawa na po namin is pinabuo ko na po kay nanay kasi if
kabaak daw po yung pinapainom para daw hindi daw kaya. And then, yung isang gamot po na winala na ni doktora nung nagpa-check up kami, bibilhin ko din po yun, no? Yung panghapon niya. Kasi yun po ang tinanggal ni Doktora Escuadra, mga solid kagwaps kalingap. Kaya, iko-continuous ko po yun. Magbili ulit ako ng ng gamot ni Carlota na panghapon kasi para continuous, no, kahit na ilang days siyang hindi pa napainom, pwede naman po yun, ibalik ko po ulit yung dati. So ko na lang din kay Doktora Escuadra, itawag ko or i-text ko, bibigyan ng panghapon. Yung katulad po nung dati na ganun ang ginagawa. Kasi nga ngayon po mga solid kagaps kalingap is nung in-interview si Carlota kay Doktora Escuadra is nasagot niya lahat. Kaya hindi na nagdalawang isip si Doktora Escuadra na nung nakaraan ganito siya, update okay na, nawala na yung paglalakad-lakad niya, tapos 2 months, pang 2 months na ngayon, ganun pa din, wala pa ring changes. So, na si doktora na, sige, tanggalin natin yung yung panghapon niya kasi di na nakailangan yun. So, ngayon, agapan ko, magbili ako ng gamot para kahit papaano is, yung doubt ni nanay ba, yung takot ni nanay, worry ni nanay is mabawasan. And then, napagkwentuhan namin dyan about dun sa sa ngipin ni Carlota, at siya mismo nagsabi na gusto na daw niya magkangipin, kaya yung napag-usapan namin na biruan, sabi ko sige, shout out natin si Ma'am Dina Bueno kasi siya yung nag-promise na ipinan ka by first week ata ng ng October o September, October, so next month yun. Tapos yung kanyang package na paparating po, nag-shout out po siya diyan kay kay Ma'am Miss White from Japan. Kaya yung totally update namin time na kanina sa aking vlog is masaya kasi kahit na may abot si Carlota na ilang minutes lang naman everyday is kahit paano kampante naman si nanay. Kaya ang sabi ni nanay na kung ano yung tinanggal ni Doktora Escuadra sa kanya, ibalik na lang natin, Ma'am Ritz. Kaya sabi ko, sige po, Mader, pagbalik ko is, dala ko na po yung gamot na panghapon. Total, may reseta naman ako na ni Doktora, na galing din kay Doktora. Tapos, nag-uusap kami dyan kasi si Carlota is naiinip po, no? Naiinip siya at gusto niya na may kausap. At gusto niyang gala. Ay grabe, gala talagang hinanap ni Carlota. Yung nagawa po namin ng 2 weeks sa Manila, yun po ang gusto niya, ang gumala, magsimba. Na-miss daw po niyang magsimba, mga kalingap. Kaya nag-promise ako sa kanya, if may time ako sa Sabado, pick upin ko siya. And then, Linggo kinabukasan, masamba kami. With tawag nito, Maria Ligaya. So, yun ang ko sa kanya, yun ang promise ko sa kanya. And then, kinuwento ng mama niya na namimili si ngayon, si Carlota ng makakain. Nahirapan si Carlota dun sa mga pagkain na siguro nasanay siya nung 2 weeks na nasa Manila kami kasi kahit papaano masarap-sarap naman yung nakakain ni Carlota doon. So yun ang hinahanap niya. And then yung groceries na ibinigay ko sa kanya nung last vlog ko, ubos na daw yun. At syempre lahat ng nandoon, puros paborito ni Carlota lahat. Kaya susunod ko na balik at may awa ang Diyos na may mag groceries tayo. So ayun, update tayo ulit ng pagkain ni Carlota kasi ngayon kasi mga solid kagaps kalingap, magaling na si Carlota. Alam niyo po yung mga, kahit nga po tayo na normal namimili ng masarap na pagkain, parang siya dun sa mga siguro hinahain ni nanay na hindi niya type ulamin, mga ganun po. Kaya ayun, maraming salamat po dun sa mga gustong sumuporta, magpaabot ng pagtulong kay Carlota. At ngayon pa lang po is magpapasalamat po ako at shout out po doon sa mga nagpahatid po ng ng blessing, no,
Kasi yung hinatid ko ngayon na ayuda po is bigay po ni Ma'am Inday PB, no? Ayun, lahat po ng nilingap ko kahapon at ngayon is ang nag-ano po no share ng blessing is si Ma'am Inday PB po. Kaya maraming salamat at nagpapasalamat po talaga ako. Then ayan si ngayon Carlota. At kung nakikita ko sa kanyang mga mata kanina sa update ko, sobrang lungkot talaga ni Carlota, mga sulit kagaps kalingap. Kaya sabi ko kay Carlota, antay-antay lang Carlota ha na magkaroon tayo ng bahay dito sa sa dait na malilipatan kasi hindi ka naman po pwede doon sa tinitirhan ko kasi ako ay nakikitira lang din. Payag naman siya, oo naman siya ng oo. Kaya, yun nga lang, nakikita nga sa mukha niya dyan sa vlog ko, tahimik siya, no? Tahimik. Tapos, meron siyang kinanta na, bahay kubo. Nakakatuwa lang kasi kahit papaano, hindi naman siya nakakalimot doon sa, sa lyrics nung kanta nung bahay kubo. Tapos yung kanta nung, nung papa niya na, si Bing Rodrigo, isa din po yan sa namin kanina, napag-usapan na kantahin niya, no? At nakakatuwa lang guys kasi kahit papaano, yung mga paborito ng papa niya is naalala niya na. So kumanta siya mga sulit kagaps kalingap kahit na konti nga lang, and then yun nga at ang gusto niyang mangyari is gusto niyang sumama sa sa akin at mabalik daw kami doon sa Manila at gusto daw niya doon na magsimba. Sabi ko, kung malapit lang ba, why not? Dadalhin kita doon ulit, di ba? So, ayun po mga sulit kagaps kalingap at yung nanay po ni ni Carlota is alalang-alala po doon po sa pag nung may abot si si Carlota. So, ayun po at grabe po talaga kahit sino naman makikita mo at makasama mo sa bahay na wala sa kondisyon yung pag-iisip kahit na saglitan lang, nakakaano din po, 'di ba? Nakakatakot din po. Kaya sabi ko kay nanay, wag na po kayo mag-alala kasi dumadating talaga yung times na ganyan. Paiba-iba po ang isip ni Carlota, pero wag po kayo mag-alala at may gamot naman. Kaya napag-usapan namin ni nanay, instead na kabaak po ang pinapainom niya, binubuo na po namin, lalong-lalo na yung gamot niya sa kanyang utak, no? Yung panggabi niya. So, ayan, buo po yun na kalingap na pinapainom ulit ni Nanay Zoe. So, yun po yung napag-usapan po namin. At syempre, konting chika-chika kasi si Carlota gusto magpunta ng Japan. Gusto magpunta ng Japan at tawag nito, ayan, that time mga sulit kagaps kalinga, pinakita ni nanay sa akin yung mga gamot na bagong nareseta ni doktora. So, hinanap ko dyan yung maliit, yung panghapon, yung talaga ang hinanap ko dyan kasi nga, para malaman ko na malaman ko yung pangalan, and then chinik ko naman doon sa reseta na meron ako. Nakita ko mga sulit kagaps kalingap kung ano yung gamot na panghapon ni Carlota. Kaya sabi ko kay nanay, magkampante na lang po kayo kasi hindi naman totally nung inabot si Carlota na nagwa-wild. Wala naman po. So, ayun sa mga mag-alala dyan, don't worry po. At si Carlota, kita mo naman, napapansin ko lang din ngayon kay Carlota, matamlay siya simula nung inuwi ko siya kay nanay. Naawa ako mga sulit kagaps kalingap. Kung makikita nyo lang po sa video na yan, naawa ako sa kanya. Tapos sabi ko, Carlota, gusto mong masama sa akin? Oo, kaagad ang sagot. Tapos sabay tayo. O di po ba? Gustong gusto talaga ni Carlota na sumama sa akin. Kaya sabi ko kay nanay, so nanay, pag meron na tayong matawag nito, malipatan, masama ka na lang sa sa amin kahit na siguro napag-usapan namin ni nanay na 3 days sa akin, 4 days sa kanya, no? Kasi tawag nito, naniniwala naman si Carlota sa akin mga solid kagaps kalingap. Napansin ko po 'yan nung nasa Manila kami, at si Carlota ay mabait po, kaya hindi po ako natatakot na ilang days
ko siyang kasama no na magwawala, hindi po ako natatakot. Kaya so ganyan si Carlota. Ang importante nakilala niya ako or kilala niya ako. Kaya ayan si nanay, nag-usap kami ni nanay na ganun na lang siguro yung mga changes na maplano namin para kahit papaano hands-on pa din ako kay Carlota kahit medyo busy na po ang inyong lingkod ngayon. Tingnan nyo naman po kung ilan po yung mga pinupuntahan natin sa sa araw-araw po, di po ba mga solid kagaps kalingap. Kaya ayun, kahit papaano mabigyan ko pa rin ng time si Carlota, at hindi po ako nag-alala kasi po kumpleto po yung niya, yung vitamins niya no or gamot niya, kasi kinumpleto ko po yan, good for 1 month po na na kumpleto yung gamot niya. And then yun nga po, sinabihan ko si nanay na wag mag-alala kasi kung ano man yung tinanggal ni Doktora Escuadra, isang guni ko po kay Doktora Escuadra no, itatawag ko, and then babalik ako, may dala na rin po akong gamot na pang nito, pang hapon niya, which is yun nga po yung natanggal. So ayan, at si Carlota nakikinig sa akin. So ayan siya Pero yun nga po mga solid kagaps kalingap, napapansin ko lang po talaga kay Carlota is siya, matamlay talaga siya Siguro sa mga may mga iniisip na rin siguro no, dami niyang iniisip sa buhay. Kaya sabi ko, Carlota, magpakatatag ka kung ano yung mga nasa isip mo na akala mo na problema. Walang problema, sabi ko, kasi nandito naman ako na always mag-alalay sa'yo, gagabay sa'yo, at tinatanong ko siya kung meron po bang bumubulong sa kanya or may mga parang kumakausap sa kanya, no? Tinatanong ko siya, pero sa awa naman po ng Diyos, mga solid kagaps kalingap, wala naman daw po. Siguro mga 3 times ko tinanong yan. Talagang dinaldal ko ng dinadal siya. Tapos si Nanay Zoe naman, tinanong din siya. Sabi niya, wala pong nagkakausap sa akin, wala pong nagbubulong sa akin. Yun po ang sabi niya. Kaya sabi ko, ay maraming salamat, kasi unang-una, nakakapagod din po na na ganun po yung mangyayari na, parang nawala yung yung pagod mo, yung effort mo sa kanya. Tapos, 'di ba? Kaya sabi ko kay Carlota, Carlota, magsabi ka ng totoo sa akin ha. Sabi ko, kung talagang may bumubulong sa'yo, kung bakit nag-abot-abot ka na naman. Sabi niya, wala po. Kaya sabi ko kay Nanay Zoe, Nanay, baka hindi po nagkakatulog ng yan, ng tawag nito maayos, or baka po kulang sa tulog. Kasi ang daily routine niya kasi sa Manila, pagising ng 9 ng umaga, magkakain yan si Carlota, magagatas yan, and then maligo, no? So yun ang routine ni Carlota sa nung hiniram ko siya nung nagpa-Manila kami. Tapos after niyang maligo, pag once na nagpapatuyo na siya ng buhok, ang ginagawa naman ni Carlota is nanonood yan ng TV, no, mga kalingap. TV. Tapos ang movie na pinapalabas ko po is Tagalog, para po masanay naman si Carlota na na nagsasalita ng Tagalog, kasi nga po iba po kasi yung mga niya, mga pananalita niya dati. Yung tipong hindi mo maintindihan ba. So yun ang inaano kay nanay, na kailangan nanay na kayo ng palabas na movie. Sabi naman ni nanay, isang klase lang daw yung lumabas na channel sa kanila, which is GMA daw po. So hindi ko po alam kung mga Tagalog yung mga kasi minsan pag 'di ba GMA, minsan pagka alauna is mga English ganyan. Hindi katulad ng nasa YouTube or may internet po talaga naka-attach yung TV, is magsi-search ka na lang sa sa gusto mong movie na Tagalog, di po ba? Kaya doon siguro na nasanay si Carlota, hinahanap-hanap niya. At saka papati, kaya masarap ang tulog ni Carlota, at talagang naging fully recovered talaga siya nung kasama ko siya within
2 weeks kasi wala namang init doon sa bahay at naka-aircon yan. At walang patay-patay ang aircon niya pag natutulog. Mapatanghali man hanggang gabi po. Ako na nga lang po nagigising dyan kasi alas 10 na ng umaga, hindi pa siya nagigising. Kaya sabi ko, pag hindi pa siya magising ng alas 9, babalikan ko ulit ng alas 10. Hanggang alas 11 yan. Pag hindi pa ng alas 11, papatayin ko na lang yung aircon kaya para magising yan siya. So ayun, baka hinahanap ni Carlota yung ganung tawag nito. Kaganapan, no, nung nasa Manila kami. Tapos tinanong pati niya yung simbahan sa CCE Pasig na masimba daw kami doon at gusto daw niya doon. Kaya super appreciate naman ako kasi kahit na tawag nito, hindi na nakakalabas si Carlota. Yung mga nagawa ko sa kanya ba, na-appreciate pala niya at saka naalala niya, di ba, which is good para sa kanya kasi talagang hindi siya nakakalimot ng mga naano ko sa kanya, na gawa ko sa kanya. Sa tingin ko alam niya na yung nangyayari sa kanya kasi pag tinatanong ko, sabi ko, nakainom ka na ba ng vitamin? Sabi niya, opo. Sabi ko, okay ka naman, nakakatulog ka naman ng maayos. Opo, sumasagot naman siya. Kaya sabi ko kay nanay, na ipagpatuloy mo yung pagpainom sa kanya na ya. Basta po yung mga sinasabi ko po na sinasabi ni doktora yung changes at yung pagpapainom sa kanya na sa oras, sundin nyo lang po para po kahit papaano pare-pares po tayong hindi mahihirapan. Kasi ngayon si Carlota, okay naman siya, tingnan mo. May mga times na ngumingiti siya, nagsasalita siya. At that time, kumakanta yan siya, mga kalingap. Kumakanta yan siya. Kaya, sorry po sa video ko na to dahil yung aking audio po is super duper nagluluko po talaga. Kaya, ay nako, ganun po talaga ang buhay. Pag naka-audio tayo, minsan, chinik mo na, okay. Pagka on time mag-shoot ka na, nawawala naman pala. Ay, Diyos ko po, grabe. Kaya, so ayun, pagpasensyahan nyo na po at naka-voice lang po ako, voice record ako, dahil itong mga kaganapan na ito is sayang dahil dito po si Carlota is nakakatuwa. Tumatawa na siya, kumbaga nahimasmasa na siya sa mga ko sa kanya, mga sinasabi ko sa kanya na Carlota, wag ka na mag-isip ng hindi, yung mga negative na mga pumapasok sa isip mo na magwo-worry ka. Kaya nakikinig naman siya sa akin, tapos yun nga, pinapakanta ko siya, kumanta naman po, mga solid kagaps kalingap. So, ayan, that time is binigay na namin yung groceries na dala namin para sa kanya. At muli, maraming salamat po kay Ma'am Inday PB na siya po yung nag-share ng blessing for Carlota. At saka doon po kahapon po, no? Yung mga ayuda ko kahapon na sa aking vlog na naka-upload na, si Ma'am Inday PB po ang nagbigay niyan. At syempre po, shoutout ko po always mga nag-share ng blessing kay Carlota. Sila Ma'am Dina Bueno, Ma'am Miss White from Japan, Ma'am Ana Salva, Ma'am Nads from abroad, Ma'am Edna from abroad, Ma'am Sisaline Kaliwanagan, shoutout po. At tawag neto, doon po sa mga hindi po nag-skip ng ads, na always nandyan, sumusuporta sa ating mga upload. Ayan, mga OFW natin. Yan, sinashoutout po natin yan. At itong si Carlota, that time, sa video na ito, pinapa-shoutout ko si Carlota doon sa mga nakatulong sa kanya. Syempre guys, especially yung nag-sponsor po sa kanya ng injection. Ayan sila, Ma'am Sisaline Kaliwanagan. Ayan, at always nagbibigay po sa kanya ng
groceries po na sila Ma'am Nads from abroad. Ano po yan sila? Hati-hati po yan sila. Kumbaga, yung si Ma'am Ana Salva naman, nagbibigay ng panggasolina. Si Ma'am Dina Bueno, ayan, nagbibigay din po ng ayuda, panggasolina. At lahat-lahat na po, no? Mga nagbibigay ng pag may check up si Carlota, panggasolina, may sometimes nagbibigay po ng pagkain dahil pagka after naming kay Doktora Esquadra is kumakain po kami sa labas. Kaya nagpapasalamat po ako dun sa mga nag-share ng blessing kay Carlota, sa mga ninyo pagmamahal, no, kay Carlota. Kaya nalingap, no, sa madaling salita po is nalingap ko po si Carlota ng tuloy-tuloy, no, tuloy-tuloy. Kaya tingnan niyo naman po yung kinalabasan ng pagtulong natin kay Carlota. Di po ba mga solid kagaps kalingap? Kaya maraming salamat po sa lahat at tingnan mo naman si Carlota ngayon. Talagang 100% okay na siya. At pag ako ang nakikipag-usap sa kanya, tawag nito, sumasagot naman po siya ng tama, maayos. At nakikita ko sa mga mata ni Carlota, malungkot talaga siya, no? Makikita niyo naman mga solid kagaps kalingap kung si Carlota, super po siya, super bored si Carlota sa kanila kasi unang-una silang dalawa lang ng mama niya, tapos wala po silang kapitbahay. Kaya sinabihan ko that time si Nanay Zoe na, Nanay Zoe, ipasyal mo naman si Carlota sa mga niya, pinsan niya, sa mga tiyahin niya, mga kamag-anak niya, na kahit papaano malibang po ba mga solid kagaps kalingap. Kaya sabi ni Nanay Zoe, nagpupunta naman yan dun sa pag available si Jai na walang pasok, katulad niyan, dumating na si Jai, at ang ginagawa nila is mamamasyal sila, no? At ito namang si Carlota, mga solid kagaps kalingap, is marunong po siya magbike, no? Marunong siyang magbike. Kaya thank you so much, no, doon sa ayan si Maria Ligaya. At napag-usapan namin that time ni Carlota, mapunta daw po siya ng Japan. Kaya sabi ko kay Maria Ligaya na, Maria Ligaya, anong masasabi mo? Sige, mag-Japan para yumaman. So, ganun po yung nangyayari, no? Kaya gusto ko lang kasi si Carlota na tawag nito, kumbaga matanggal yung lungkot niya ba pag mag-a-update ako sa kanya. Gusto ko is always siyang happy, no? Always happy, nakangiti. Ganun po mga solid kagaps kalingap. Kaya ayan si Carlota, may mga katanungan ako sa kanya na nasasagot naman niya. Tapos pag once may napagkwentuhan kami na na nakakatawa, ayun, tumatawa naman siya. At saka Ma'am Miss White from Japan, that time si Carlota is nagpapasalamat po siya, no, sa yan ay nagkaway-kaway siya sa mga subscribers daw, sa mga viewers, sa mga nag-share daw sa kanya ng blessing. Ayan, sina-shoutout niya yan. At muli, sorry po, nagluluko po yung aking audio. Kaya sa ganitong pamamaraan po, ma-share ko naman po sa inyo yung update natin kay Carlota. Pasensya na po. At hindi ko naman akalain na nagluluko yung aking audio na nag-shoot ako kay Carlota, no? So, ayun po mga solid kagaps kalingap. At muli po, no, abangan nyo na lang po ulit yung aming pag-update. So, ayan si Jai, that time tinanong ko na, Jai, kamusta naman nung nagwala si tiya mo? Hindi daw po niya maiwanan yung niluluto niya kasi nagluluto daw po siya sa labas. Sabi ko, natakot ka ba, Jai? Sabi niya, hindi naman, medyo lang daw, sabi niya. Kaya tumatawa si Jai that time. At pag wala palang pasok yan si Jai pag mga hapon, ayun, si Jai pala yung naghahanda sa kanila ng ng pagkain na nagluluto. So ayan si Carlota, nakangiti pa din kasi
ginudyo ko siya no? As in, super, super ginudyo ko siya para malibang naman siya sa munting oras, panahon na i-share ko sa kanya sa araw at oras na ito. Kaya gusto ko, bago man ako umuwi, masilayan ko yung ngiti, no? Masilayan ko yung ngiti ni Carlota na kahit papaano, masaya naman siya sa pagdalaw ko sa kanya. Kaya sabi ko, oh Carlota, masaya ka at dinalhan kita ng paborito mo. Gusto ko yung dala kong baboy, adubuhin ni Nanay Zoe para kahit papaano, makakain ka naman ng gusto mong ulam kasi mahilig po talaga yan si Carlota sa mga karne, baboy, hindi po siya masyado sa isda at saka gulay kasi yung buhay po yung tatay niya, talagang napag-usapan po no ng mama niya, mga kapatid niya na ang ulam nila Kuya Jun dati is tuyo. Pero ang tatay po ni Carlota is gagawa po talaga ng paraan para yung ulam po ni Carlota is masarap. Kasi gusto po ni Carlota masarap ang ulam niya. Kaya ayun at siya makipapa no at talagang love na love siya ng papa niya. Kaya tuyo ang ulam ng mga kapatid, siya is karne. Kaya yun tumatawa siya. Sabi ko, Carlota, bakit mapili ka sa ulam? Ay tumatawa. So ayan, that time is nagpapaalam na ako kay Carlota at sabi ko sa kanya maulan kaya yun nakapandong na ako. Ngayon tumayo si Carlota at gustong sumama sa akin kaya nagpaliwanag na lang ako na babalik ako para tawag nito, pipick upin ko siya at magsimba kami kasi buong akala niya nung nagpaalam ako na tara ay kasama siya kaya sabi niya ayan tingnan mo nung hindi ko siya na kasama siya malungkot na naman siya so nakakaawa lang mga solid kagaps kalingap kasi kahit kayo or ako sa kalagayan ni Carlota na ganon yung sitwasyon ng ng ambience ng lugar nila ba super bored. Grabe talaga. Kasi unang-una, kung hindi ka magpatugtog, malungkot. Pangalawa, wala kayong kapitbahay. And then, pangatlo, dyan lang po talaga sila sa bahay. Kaya, yan, nagbababay na si Carlota sa akin. At matinding pamamaalam ang ginawa ko kasi gusto talaga ni Carlota na sumama sa akin. At sina-shoutout ko na dyan sa video na yan, tingnan mo si Carlota nakatsinilas akala niya sasama siya sa video na yan na shoutout ko lahat ng mga viewers, sa mga baguang subscribers, sa mga datihan, sa mga nag-share ng blessing. Always pasalamat po ako dahil po sa tulong nila for how many months na ginagabayan ko po si Carlota is hindi po nila ako iniwan na talagang sinuportahan po nila ako kaya always pag once na nagbablog po ako kay Carlota dahil napakalayo po dyan nag-abot po sa akin ng tulong yung mga first vlog, first month, second month, third month, 4 month mga nagbigay ng panggasolina para mabalikan ko si Carlota, ma-update ko yung mga share ng blessing na sa gamot. Yan, sina-shoutout ko din po. At syempre po, shoutout din po kay Kuya Bal at na Kalinga Prab. So, ayan, kasama ko sila, sila Atiga, that time, sila Bina,